Ang male Miriam myth. Bakit hindi isang Rodante Marcoleta ang isang Miriam Defensor Santiago? Noong 2025 midterm election season, naging usap-usapan ang isang advertisement ni Rodante Marcoleta. Doon, ipinosisyon niya ang sarili bilang ang male version ni Miriam Defensor Santiago. Parang sinasabi niya na iisang hulma lang sila, magkaibang katawan lang pero parehong tapang at talino. Sa unang tingin, mukhang cool ang branding. Sino ba naman ang hindi gustong maging susunod na Iron Lady of Asia? Pero sa politika, ang pangalan ay hindi parang costume na isinusuot lang tuwing kampanya. Ang pangalan ay may kalakip na record, prinsipyo at bigat ng batas. Kapag inihahambing mo ang dalawang ito side by side, malinaw na ang pag-angkin ni Marcoleta sa legacy ni Miriam ay hindi lang exaggeration. Ito ay isang malaking pagkakamali. Narito ang paghimay kung bakit langit at lupa ang distansya ng kanilang mga prinsipyo. West Philippine Sea, ang batas versus ang todo-tanggi. Sa usapin ng ating karagatan, magkaiba ang kanilang planeta. Si Miriam ay isang international law scholar. Para sa kanya, ang West Philippine Sea ay hindi slogan. Ito ay sovereign rights na nakaugat sa UN clause. Ginamit niya ang batas para palakasin ang bansa laban sa higanteng China. Si Marcoleta, kabaligtaran. Sinabi niyang wala namang West Philippine Sea. Gawa-gawa lang natin yan. Sa mundo ng batas, ang pag-deny sa pangalan ay paghina ng ating laban. Habang si Miriam ay gumamit ng batas para palakasin ang Pilipinas. Si Marcoleta ay gumamit ng teknikalidad para paliitin tayo. Karapatang pantao, tagapagtanggol versus strangler. Dito pa lang bagsak na ang male Miriam narrative. Si Miriam ay arkitekto ng mga batas para sa tao. Siya ang nasa likod ng Anti-Torture Act, Anti-Enforced Disappearance Act. Para sa kanya, ang Commission on Human Rights ay mahalaga para bantayan ang abuso ng gobyerno. Si Marcoleta naman ay nakilala sa pagbungkahi na bigyan ang CHR ng 1,000 pesos budget. Hindi iyon pagtitipid, iyon ay pagsakal sa isang institusyong nagbabantay sa ating kalayaan. Habang si Miriam ay naging judge sa International Criminal Court, si Marcoleta naman ang isa sa pinakamaingay na bumabatikos dito para protektahan ang mga kaalyado. Kalayaan sa pamamahayag, pagpapalawak versus pagsasara. Si Miriam ang sumulat ng Magna Carta for Philippine Internet Freedom. Gusto niyang tanggalin ang kulong sa libel at palawakin ang malayang pananalita. Ang tingin niya sa Bill of Rights ay panangga ng tao laban sa gobyerno. Si Marcoleta, siya ang naging mukha ng ABS-CBN shutdown. Ginamit niya ang batas hindi bilang gabay, kundi bilang pamalo para pasunurin ang media. Habang si Miriam ay gustong magpalawak ng boses, si Marcoleta ang naging instrumento sa pagpatahimik ng pinakamalaking network sa bansa. Pananampalataya versus siyensya sa batas. Sa mga usaping panlipunan, doon lalong lumalabas ang pagkakaiba. Si Miriam ang pangunahing tagapagtanggol ng RH Law. Sabi niya, ang Biblia ay hindi batas ng Republika. Naniniwala siya sa siyensya at karapatan ng kababaihan. Pabor din siya sa SOGI Bill at divorce. Si Marcoleta ay consistent na tutol sa mga ito. Madalas siyang gumamit ng mga berso sa Biblia at relihiyosong doktrina para harangin ang mga batas na ito. Ang pag-asa sa scripture para sa batas ng bansa ay eksaktong kabaliktaran ng secular constitutionalism na pinanindigan ni Miriam sa buong buhay niya. Political dynasties, galit versus todo depensa. Tinawag ni Miriam ang mga political
political dynasties na stationary bandits at mga matatakaw sa kapangyarihan. Inihain niya ang anti-dynasty bill kahit alam niyang aawayin siya ng buong kongreso. Si Marcoleta naman ay ipinagtanggol ang pagtakbo ng sarili niyang anak. Ang katwiran niya, nag-e-evolve lang daw ang dynasties mula lolo hanggang apo. Isang logic na siguradong pagtatawanan o kagalitan ni Miriam kung buhay pa siya. Para saan ba ang batas? Ito ang pinakamahalagang pagkakaiba ng dalawa. Para kay Miriam, ang batas ay panangga ng mahina at tali na pumipigil sa mga makapangyarihan para hindi sila mang-abuso. Para kay Marcoleta, ang batas ay tila sandata para protektahan ang mga kaalyado at ipagtanggol ang administrasyon. Si Miriam ay bumangga sa mga presidente. Si Marcoleta ay tagapagtanggol ng mga ito. Si Miriam ay nagpapalawak ng karapatan. Si Marcoleta ay nagpapakitid ng mga institusyon. Ang pagtawag kay Rodante Marcoleta bilang male Miriam ay isang papuri. Ito ay isang maling pag-label sa kasaysayan. Si Miriam Defensor Santiago ay isang system builder. Siya ay nakabase sa konstitusyon, sa karapatan at sa soberanya. Si Rodante Marcoleta ay isang system enforcer, nakabase sa politika, sa relihiyon at sa karapatan sa kung sino ang nakaupo. Sa dulo, malinaw ang ebidensya. Ang tapang ni Miriam ay galing sa prinsipyo, habang ang ingay ni Marcoleta ay galing sa postura. Ang pangalan ni Miriam ay may bigat na hindi kayang pasanin ni Marcoleta. Hindi dahil bawal siyang mangarap, kundi dahil sa record pa lang, kitang-kita na magkaiba sila ng hulma at magkaiba sila ng pinaglilingkuran. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan.
kami nyo lahat.